Click. No. Binabaha dyan. Click. No. Malapit yan sa fault line at Ba yan? madalas ang landslide dyan. Ba yan? Click. Secret. Secret! Secret! Walang secret! Yes or no lang! Ang kwentang kalaro ito eh. Hindi ko kasi alam kung prone sa baha o sa fault line yung lugar na yan eh. Teka lang, tingnan natin sa geohazard map. Ano ba tong geohazard map na to? Eh, yan yung mapa na ginagawa ng Mines and Geoscience Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na tumutukoy sa mga lugar na mabilis bahain at delikado sa landslide. Sagutin niyo yung telepono. Mabilis bahain at delikado sa landslide? Oh. Taga saan ba yung pamilya mo? Yung tatay ko kasi, taga Tarlac. Yung nanay ko, taga Maguindanao. Labo. Teka lang. Kung taga Tarlac at Maguindanao, kasama sa 10 lugar na madalas bahain eh. O ito, tignan mo ha. Base yan sa Geohazard Mapping and Assessment Program ng DENR. Pati pala Metro Manila kasama, kaya dapat ang mga residente sa lugar doblehin ang pag-iingat. Talaga? Teka nga, tawagan ko sila inay at itay, baka hindi pa nila alam. Hello, Nay. Mag-ingat kayo dyan ha, kasi yung kasama ko dito, sabi, kasama daw ang Tarlac at Maguindanao sa 10 lugar na mabilis bahain eh. Tsaka, yung bahay inay, ikaw, taga saan ka naman? Ako? Oo, ikaw. Nay, ingat ha. Remote yan ah. Tatay ko taga Southern Leyte. Si inay naman, taga Cebu. Ah, ibig sabihin, marunong ka magwaray. Medyo. Poli, waray kwarta, waray bot. Ha? Ah, ano ibig sabihin nun? Galing mo ha. Wala kang pera, wala ka pa utak. Joke lang. Pero totoo. No comment. Pero, teka, ano naman yung 10 lugar na prone sa landslide? Oo nga, teka. Ito yata yun eh. Hula ko kasama dyan yung lugar ng mga bagulang mo, no? Yan ka na naman eh. Gamitin mo yung utak mo. Mahirap na, baka mawala yan. Ikaw din. Kaya ginawa to para iligtas ang tao sa kapahamakan. Mahirap na kasing delikado na pala yung lugar na yan sa landslide o sa pagbaha. Wala pang gagawin. Kaya yung mga tao, walang kaalam-alam. Oo nga, no? Marami ang namamatay dahil sa kawalan ng kaalaman, eh. Ayos din tong geohazard map na to, no? Kasama din ba to sa PDP? Yan ang gusto ko sa'yo. Nag-iisip. Tsaka pala, isa to sa mga paraan na nakatala sa Philippine Development Plan para gawing handa at ligtas ang publiko sa oras ng mga sakuna. Yan, nakapaloob yan na sa cluster ng paghahanda sa nagbabagong klima. PDP. Para pala yan sa lahat, no? Di ba ibig mo sabihin ng PDP ginawa talaga para sa akin? Sa atin pala. Oo naman, kung alam mong handa ka na pagdating ng mga sakuna, kahit papaano, mararamdaman mo ang pag-unlad dahil mababawasan yung peligrong na idudulot ng mga sakuna. Talaga nga matutulungan tayo ng geohazard map na to. Bukod ba sa pamamahagi ng geohazard maps na to, tuturuan din silang bumasa? Sabi ni Senator Lauren Legarda, dapat ipaalam ng DNR sa mga mayor, kapitan, kagawad at sa publiko kung paano basahin ang mapang ito para talagang mabawasan ang peligrong dulot ng sakuna. Halimbawa, gusto mong i-relocate ang mga apektado ng baha, inilipat mo siya sa
mataas na lugar, yun pala ay prone din sa landslide. Dahil hindi nabasa ang geohazard map. Alam sa akong pag-aaral ang sabi, marami daw namamatay dahil sa mga sakuna. Tapos, hindi nila alam kung anong gagawin at saan pupunta sa oras ng sakuna. Kaya ganun. Tapos, ano pa nga bang sabi nun? Alam na natin ngayon kung anong dapat gawin, di ba? Kasi, meron ng ganito. Tama yan. Pwede mong makita ang geohazard map sa websites ng DENR. dnr.gov.ph, ngb.gov.ph, Philippine Information Agency, pia.gov.ph, at sa Environmental Science for Social Change, pssc.org.ph.